Isang gabi habang natutulog na naginip si Aka na siya ay nasa hardin ng isang malaking mansion at habang papasok ito ng bahay nakasalubong nito ang isang matangkad at payat na lalaki na papalapit sa kanya. Mabilis itong umibig sa lalaki at ang dalawa ay nagsimula ng isang relasyon. At habang nananaginip na gumugugol siya ng oras kasama ang dakilang pag-ibig naramdaman ni Aka ang pares ng kamay na damapi sa kanyang katawan at walang ideya na siya ay nasa ilalim ng presensya ng isang demonyo. Ilang oras ang lumipas nang tumayo ito nagising si Aka at pakiramdam na lahat ng naranasan niya ay totoo at nalungkot na ang taong nagpakita sa kanyang panaginip ay hindi totoo. At sa katotohanan si Aka ay kasal sa isang lalaki na palaging wala sa bahay at ginagamit ang trabaho nito bilang dahilan upang hindi magpakita ng kasiyahan sa kanilang relasyon. At habang nagtratrabaho sila si Aka at ang kanyang asawa ay gumugugol ng kaunting oras ng magkasama ngunit hindi ito tinuturi ni Ariel na isang problema. At habang siya ay nasa trabaho naramdaman ni Aka na tila may papalapit sa kanya at doon lumitaw ang isa nitong kaibigan at labis itong nagulat. At nang makita nito si Linda guminhawa ang pakiramdam ni Aka at sinabi na muli itong nakipag-away sa kanyang asawa. At mula nang ikasal sila 3 taon ang nakalipas ang mag-asawa ay palaging nagtatalo at inamin ni Aka na pagod na siya sa ganon. At dahil hindi alam upang ayusin ang sitwasyon inihayag nito na iniisip niya makipaghiwalay ngunit pinayuhan siya ni Linda na ipaglaban ang kanyang relasyon. At sa pagtatangkang buhayin ang pagsinta na umiiral sa simula ng kanilang kasal sa oras na makauwi ito naligo si Aka at naghanda ng hapunan para salubungin ang kanyang asawa. Gayunpaman nang umalis ito sa trabaho lumabas si Ariel para uminom at nakipag-usap sa kanyang kaibigan dahil nakakaramdam ito ng pagkabigo at hindi magawa ang tipo ng lalaki na gusto ng kanyang asawa. At pagkatapos na mag-usap pinayuhan siya ni Resto na umuwi at gumugol ng oras kasama ang kanyang asawa. At nang makauwi ito at nakita ang kanyang asawa na nakabihis na tarante si Ariel ngunit napagtanto na sinubukan ni Aka na makipag-ayos sa kanya at sinundan siya sa kwarto. At habang nagkakaroon ng mag-asawa ng romantikong sandali ang mga ilaw sa buong silid ay nagsimulang kumurap at ang demonyo ay dumating upang makibahagi sa kung ano ang nangyayari. At lingid sa kaalaman nila ang mag-asawa ay nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita at sa panahon ng gabi na naginip si Aka ng boses ng isang lalaki na nagsasabi sa kanya na hindi ito makakatakas sa kanya. At para sa ibang kadahilanan ang nakakatakot ay kumbinsado ang demonyo na si Aka ay kanyang asawa at nang napagtanto nito na siya ay nakulong sa mansyon nagsimula itong maghanap ng daan para makatakas. At sa kanyang daan nakita nito ang lalaki sa kanyang panaginip at sa kauna-unahang pagkakataon nang makilala siya ang babae ay nakaramdam ng takot sa kanya at sa kabutihang palad bago pa siya hawakan ng lalaki nagising si Aka na natatakot at mas lalo siyang kinilabutan nang makita nito ang bulaklak na nakita niya sa kanyang panaginip. At nang dumating ito sa kusina nakita nito ang kanyang asawa na naghanda ng almusal at masayang napagtanto na nagsisikap si Ariel na pasayahin siya. At sa panahon ng pagkain hinawakan ng lalaki ang kamay ng kanyang asawa at humiling ng tawad dahil sa hindi nito pansin sa kanilang kasal ng matagal na panahon. Pagkatapos ay nagtanong si Ariel kung papayag si Aka na muli silang magsimula at ang babae ay labis ang tuwa. At pagkatapos magkape hinatid ni Ariel ang kanyang asawa sa halip na sumakay ito at sinabing sisanduan siya nito. Gayunpaman sinabi ni Aka na mamamasyal ito kasama si Emma pagkatapos ng kanilang trabaho. Ilang oras ang lumipas habang sinusuri ang stock nakita ng babae ang kaparehong bulaklak na nasa ibabaw ng kanyang kama sa isang kahon at nagsimulang maghinala na siya ay sinusundan ng isang baliw. At habang kukunin nito ang bulaklak nakita ni Aka ang isang misteryosong lalaki na papalapit sa kanya at bigla nitong kinuha ang bulaklak. Hindi rin nagtagal bago napagtanto ng babae na siya ay nasa harap ng lalaki mula sa kanyang panaginip at lumayo ito. At nang tumingin ito sa salamin nakita nito ang demonyong Pigira na papalapit at naisip na sinusundan ito ng demonyo. At matapos na ma-corner ng nilalang nakahanap si Aka ng paraan para makatakas at nagtungo sa banyo kung saan nagsimula itong makaramdam ng sakit dahil sa labis na kaba. At habang nasuka ito lumitaw ang demonyo sa salamin at si Aka ay walang alam na ang kanyang pinakamasamang kaaway ay nakatayo sa likuran niya. At dahil napagtanto na ang kanyang kaibigan ay masama ang pakiramdam sinundan siya ni Linda sa banyo ngunit tumanggi si Aka na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman nang tumingin ito sa lababo nakita ni Linda ang maraming dugo na napapalibutan ng bulate at napagtanto na ang kanyang kaibigan ay may labis na sakit.
At habang naghihintay sa kanyang kapatid sa labas ng kainan, nakita ni Aka ang isang lalaki na nakasuot ng isang costume na lumapit nang biglang lumitaw si Emma at matapos takutin ang kanyang kapatid nagsimulang ikwento ng dalaga ang kanyang relasyon kay Desta. At sa kabila ng nasa relasyon nito ng 2 taon, ayaw itong pakasalan ni Emma dahil nagtatalo lamang sila araw-araw. At matapos na makinig sa reklamo ng kanyang kapatid, binigyan siya ni Aka ng ilang payo kung paano ituwid ang kanyang relasyon at inihayag na siya ay nakakaramdam ng sakit buong araw. At sa gabing yun, habang paalis na ito ng kumpanya, nakita ni Ariel ang isang babae na naglalakad sa koridor at nagpa siya na sundan ito. Nang biglang nakarinig ito ng ilang sigawan at tumakbo, ngunit nang makalapit ito napagtanto niya na ang babae ay ang kanyang asawa. At sa oras na makita nito ang kanyang asawa, naglabas si Aka ng isang sanggol mula sa kanyang katawan at nagbigay ng nakakatakot na ngiti. At matapos na mahulog sa sahig ang bata ay nagsimulang gumapang kay Ariel at tumakbo ang lalaki na labis ang takot. At sa mga sandaling yun lumitaw si Resto at nagtungo sa kasunod na koridor upang malaman kung bakit natatakot si Ariel. Gayunpaman nang tumingin ito sa kanyang kaliwa na pagtanto ni Ariel na ang buong nakakatakot na eksena ay nawala. At naghihinala na ang lahat ng ito ay nasa isipan lamang niya, umalis si Ariel at sa oras na makarating ito sa bahay napansin ni Aka na ang kanyang asawa ay kumikilos ng kakaiba. At dahil natatakot na pag-usapan ang nakita niya natulog si Ariel ng tahimik at sa umaga ay tumawag ng masahista para sa kanyang asawa. At habang inaalagaan ng kanyang kliyente ang matandang babae ay hinawakan ang kanyang tiyan at napagtanto na 3 buwan ng buntis si Aka, kaya naman palagi itong naduduwal. At nang matanggap niya ang balita, si Ariel ay nagulat dahil naalala nito ang kanyang nakita at nagtataka kung uri ba ito ng isang mensahe. At sa umaga nang dumating ito sa trabaho, binahagi ni Aka ang balita sa lahat ng kanyang katrabaho, ngunit si Linda ay nag-aalala dahil nakita nito ang lababo sa banyo na puno ng dugo noong nakaraang araw. At sa panahon ng kanyang pahinga, nagtungo si Aka sa banyo at nagpadala ng litrato sa kanyang nakakabatang kapatid upang sabihin ang kanyang pagbubuntis kung saan lumitaw si Linda. At dahil nag-aalala sa kalusugan ng bata, sinabi ni Linda sa kanya kung ano ang nakita nito sa kanyang kaibigan, ngunit nagpasya si Aka na huwag siyang pansinin dahil kumbinsado siya na balak nito sirain ang kanyang kaligayahan. At nang dumating ito sa trabaho, inilabas ni Ariel sa kanyang kaibigan kung ano ang nangyari sa umagang yun at inihayag na hindi pa ito nagkakaroon ng romantikong sandali sa kanyang asawa sa loob ng 6 na buwan. At dahil dito, imposible na si Aka ay 3 buwang buntis nang hindi ito nakikipagtalik sa iba. At dahil nag-aalala sa kasal ni Ariel, sinabi ni Resto na gagawa ito ng paraan para baguhin ang shift niya at sa ganoong paraan magkakaroon ng mas maraming oras si Ariel upang bantayan ang kanyang asawa at anak na paparating. At sa gabing yun, habang naglalakad sa parking lot, narinig ni Ariel ang isang sanggol na umiiyak sa loob ng sasakyan at naglakad patungo sa sasakyan upang tignan kung may bata sa loob. At habang dahan-dahan itong nag-iimbestiga, ang nilalang ay lumitaw mula sa air duct at gumapang patungo sa kanya nang hindi gumagawa ng anumang tunog. At sa oras na aalis si Ariel, ang demonyong sanggol ay lumitaw sa bintana at sa mga sandaling yun tumakas si Ariel at iniwan ang demonyo kasama ang kanyang anak. At nang makita ang kanyang asawa, napansin ni Aka na may mali sa kanya, ngunit muli tumanggi si Ariel na sabihin kung ano ang nangyari at nagsimulang tignan ang telepono ng kanyang asawa. At nang napagtanto na ang kanyang asawa ay nagdududa sa kanyang katapatan, sinabi ni Aka na sa susunod na araw pupunta sila sa isang appointment upang malaman kung siya ba talaga ay buntis. At pagkatapos ng ultrasound, kinumpirma ng doktor na walang sanggol sa tiyan ni Aka at si Ariel ay nakaramdam ng konsensya sa paghihinala nito sa kanyang asawa. At nang maglaon, sinabi ni Aka sa kanyang kaibigan ang natuklasan nito, ngunit sinabi nito na may nararamdaman siya sa loob ng kanyang tiyan. At dahil nag-aalala sa kondisyon ng babae, nagpasya si Linda na dalhin siya upang makita si Mr. Ostad, isang kilalang monghe sa lugar. At nang makita nito ang mga mata ni Aka, napansin ni Ostad na may kasama itong misteryosong lalaki at napagtanto na kailangan nito ng tulong. At sa pagtatangkang iwasan ang gulo, nagpasya ang monghe na panatilihing sikreto ang kanyang nakita at nagsimulang magtanong upang maintindihan ang kakaibang panaginip ni Aka. At ayon sa kanya, sa oras na magpakasal ito, ang panaginip nito ay nagsimulang lumitaw at ngayon ay nararamdaman nito na mayroong sanggol sa kanyang tiyan. Gayunpaman, nang mapagtanto niya na si Linda at Ostad ay hindi kumbinsado na posible ito, tumayo si Aka at umalis ng may pagkabigo.
At sa gabing yun pagkatapos ihatid si Linda nakasakay si Linda sa motorsiklo nang makita nito ang isang kuting na nakatayo sa gitna ng kalye at nagpa siya na kunin ito. At matapos na itabi ang hayop narinig nito ang kuting at bumalik upang tignan kung ayos lang ito. At pagkatapos bigla nitong nakita ang demonyo na nagpapahirap kay Aka at sinubukan na lumayo. Gayunpaman bago pa makaalis si Linda isang piraso ng kahoy ang nahulog sa kanyang ulo at nawala nito ng malay. At sa mga sandaling yun nagising si Aka na labis ang takot at tumakbo upang makita ang kanyang kaibigan ngunit napagtanto na huli na siya dahil nawala ni Linda ang kanyang buhay. Minuto ang lumipas dumating si Ariel at tumakbo para puntahan ang kanyang asawa na makikitang may malaking tiyan na parang buntis. At matapos na mawala ang kanyang matalik na kaibigan dumating si Aka sa conclusion na siya ay binuntis ng lalaki na madalas lumitaw sa kanyang panaginip at sinabing aayusin niya ito. At sa sumunod na araw bumalik ito sa opisina ni Ostad kasama si Emma at Ariel at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari. At sa mga sandaling yun ang monghe ay nagsimulang magdasal upang palayain si Aka mula sa demonyo ngunit sa halip ay sinapian nito. At nang marinig ang babae na nagsasalita sa nakakatakot na boses si Ariel at Emma ay labis ang takot ngunit patuloy nilang hinawakan si Aka upang maipagpatuloy ni Ostad ang ritual. At sa pagtatapos ng panalangin na gawa ng lalaki na tanggalin ang bata na nasa tiyan ni Aka at sinabi na malaya na ito sa impluwensya ng demonyo. At sa mga puntong ito isiniwalat ni Ostad na ang demonyo na iniisip na asawa nito si Aka ay kilalang Jim at lubhang mapanganib. At ayon sa lalaki ang demonyong ito ay nasa pinakamataas at handang manakit at tapusin ang sinumang hahadlang sa kanyang pagmamahal. Ang layunin ni Jim ay impluwensyahan ng mga kasal na babae na isagawa ang kanilang diborsyo at plano nito na wasakin ang relasyon ng mag-asawa. At kung mangyayari ito kailangan isama ni Ariel ang kanyang asawa pabalik sa opisina para makibahagi sa bagong ritual. 2 linggo ang lumipas nang mapaalis ang demonyo sa katawan ni Aka at si Aka at ang kanyang asawa ay muling nagkasundo bilang mag-asawa. At isang araw nagsabi si Ariel ng magandang balita at inihayag na nag-apply ito para sa promosyon sa kumpanya kung saan ito nagtratrabaho. Gayunpaman upang ma-promote kailangan niyang pumunta sa labas ng bayan ng 1 linggo para makibahagi sa pagsasanay. At kahit pa ayaw nito na malayo sa kanyang asawa tinipon siya ni Aka na sumama dahil ayaw niyang mawala ang magandang pagkakataon. At sa sumunod na umaga nang umalis si Ariel si Aka ay mag-isa sa bahay at matutulog na nang marinig nito ang isang ingay mula sa hallway at nagtungo upang tignan ito. At nang wala itong makita bumalik ito sa kanyang upuan at tuluyang natulog. At sa umaga nang magising si Aka natuwa ito dahil hindi siya nanaginip sa buong gabi gayunpaman sa kinabukasan nang pumasok ito sa trabaho napansin nito na ang kanyang katrabaho ay hindi maganda ang pakiramdam at nagtanong kung ano ang problema. At sa mga sandaling yun tumingin si Key at napagtanto ni Aka na ito ay sinapian ng espiritu ni Jim at tumakbo sa isang kasama nito na sinapian din. At desperado tumakbo si Aka kay Daisy sa pagtatangkang ipaalam sa kanya ang nangyari at natuklasan na ang lahat ng empleyado ay nasa kontrol ng demonyo. At dahil dito tumakbo si Aka at isinara ang pinto ngunit napalibutan siya ng kanyang mga katrabaho habang nagtipon ang mga ito sa pintuan. At nang maglaon nang makauwi ito hiniling ni Aka sa kanyang kapatid na samahan ito at inihayag na hindi nito alam ang gagawin para matapos ang problema niya. At sa pagtatangkang tiyakin ang kanyang kapatid sinabi ni Emma na sa umaga dadalhin niya ito kay Ostad. At nang marinig nito ang nangyari sa kanyang asawa nagpa siya si Ariel na umuwi at tinawagan ang kanyang asawa habang nagmamaneho ito. At matapos na pakalmeyan si Aka hiniling nito na makausap si Emma at sinabi na huwag itong hayaan matulog kahit ano pa ang mangyari dahil sa huling pagkakataon na nakatulog ang kanyang asawa si Linda ay pinatay. Sinubukan ni Emma na kausapin ang kanyang kapatid upang pigilan ito na makatulog ngunit hindi mapigilan ni Aka na makatulog. At nang napagtanto nito na pumikit ang kanyang kapatid sinubukan niya itong gisingin ngunit kinuha ito ng isang kamay at kinuha siya mula sa kama. At nang tumayo ito upang alisin si Aka sa walang malay na estado nakita ni Emma ang demonyo na nakatayo sa harap niya at isang hindi nakikitang puwersa ang kumuha sa kanya palabas ng silid. At nang makita si Aka na mag-isa sa kama nilapitan ni Jim ang kanyang katawan at niyakap ito at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. At sa mga sandaling yun ang tiyan ni Aka ay nagsimulang lumaki at nagising ito na may bagong sanggol sa kanyang tiyan.
At nang napagtanto nito kung ano ang nangyari, ang babae ay nagkaroon ng matinding galit at nagsimulang magpumiglas at sinusubukan na alisin ang sanggol sa katawan niya. Nang biglang nabasag ang kanyang palatubigan at nagsimulang damaloy ang dugo sa kanyang binti. At paglabas sa silid, nakita ng babae ang kanyang kapatid na nakaupo ng walang malay at sinubukan na bumaba ng hagdan upang humiling ng tulong. Gayunpaman, sa kanyang pagbaba nahulog ito at sumigaw sa labis na sakit. At nang makarating ito sa banyo, ginamit ni Aka ang hanger upang atakihin ang sanggol sa kanyang tiyan at sinubukan na alisin ito bago pa niya ito isilang. At nang makita ang lahat ng dugo sa sahig, napagpasyahan nito na ang plano niya ay nakumpleto at nakita ang maraming bulate na lumabas sa kanyang katawan. At sa mga puntong ito napagtanto ng babae na ang kanyang katawan ay lumiit, ngunit ang kanyang bangungot ay nagsimula muli nang muling lumaki ang kanyang tiyan at napilitan itong ulitin ang buong proseso. At nang makarating ito sa bahay, nakita ni Ariel ang hindi mabilang na dugo sa sahig at nagtungo sa banyo upang hanapin ang kanyang asawa. At nang makarating sa lugar, nakita nito si Aka na walang malay at nagsimulang sumigaw para sa tulong. At nang marinig ang desperadong boses ng kanyang bayaw, nagmadali si Emma sa ibaba upang tulungan ang kanyang kapatid. At sa kaparehong gabi, si Emma at Ariel ay nagtungo sa templo kung nasaan si Ostad at ang monghe ay nagtipon ng ilang monghe upang ipagdasal ang babae. At sa paraan na ito, kahit walang malay, nagawang marinig ni Aka ang dasal ng mga monghe at nagpasya na sundan ang kanilang mga boses. At habang naglalakad sa dilim sa abandonadong mansyon, ang babae ay nagsimulang umiyak dahil hindi nito mahanap ang daan palabas. Habang sinusubukan nitong dumaan sa mga pinto, nakita ni Aka si Jim at sinubukan na tumakas mula sa kanya, ngunit sinusundan pa rin ng nilalang na tumanggi na iwan siya. At matapos na mahuli si Aka, sinubukan ng demonyo na sapian ang kanyang katawan at nang imulat nito ang kanyang mata, si Aka ay nasa ilalim na ng kontrol niya. At sa kabila ng sakit, ang babae ay nagsimulang tumawa ng malakas habang kinukutya ang mga monghe sa paligid niya. At sa mga puntong ito, si Ariel ay nababalot ng takot dahil alam nitong nasa panganib siya na mawala ang kanyang asawa magpakailanman. At sa pagtatapos ng dasal, muling nawala ng malay si Aka na nakatali sa kama at nagsimulang lumutang. At nang mamatay ang mga ilaw, lumitaw si Jean at nabawi ni Aka ang kontrol sa kanyang sariling katawan. At nang makita ang demonyo sa itaas ng babae, pinatindi ni Ostad ang exorcism upang itaboy ito at hindi nagpakita ng takot sa nilalang ng kadiliman. At sa sandaling mawala ang mga demonyo, lumapit si Ariel sa kanyang asawa at sinubukan itong gisingin, ngunit nanatili itong walang malay. At sa kabila ng pagiging walang malay, naririnig ni Aka ang boses ng kanyang asawa at ang mga salita nito ay nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban. At sa kabila ng pagkakakulong, nagsimulang bigkasan ni Aka ang dasal na binabanggit ng mga monghe at sa kapangyarihan ng kanyang salita, nagawa nitong wasakin ang buong mansyon. At habang gumuguho ang kanyang kastilyo, nanghina si Jim at nagawang makatakas ni Aka mula sa kanya at mabilis itong tumakbo sa pinto at nagawa na marating ang hardin bago tuluyang masira ang mansyon. At sa mga sandaling yun, ang babae ay tumayo sa kama at niyakap ng kanyang asawa at kapatid na labis ang saya na nakabalik ito. 6 na buwan ang lumipas, si Aka at Ariel ay ganap na binago ang kanilang buhay at naninirahan sa isang magandang bahay kasama ang kanilang 2 anak. At habang naghahanda ng pagkain para sa kanyang kapatid na bumisita, nagtaka si Emma kung nasaan ang pamangkin nito at nagtungo ito upang hanapin siya. At nang makarating ito sa hardin, nakita nito ang bata na kausap ang isang lalaki at nagpasya na kunin ang bata na dalhin ito pauwi. Ngunit ang hindi alam ni Emma na ang lalaki na nasa gate ay ang demonyo na halos sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.